question lang kasi parang hindi kayo masyado napagbigyan na makapagsalita kanina doon sa... Oh, actually, I think yun yung naging tono nung hearing kasi kita naman natin, di ba, tuwing magsasalita yung DPWH at sasagot, lagi niya pinipigilan. So, ganun din yung ginawa niya sa atin. And, babalikan ko, it reminds me of 2015. Kung tingin niyo talagang doon sa nangyaring hearing, yun na yung mga... Mukhang dun talaga, this is a replay of the 24 Senate hearings noong 2015. Ma'am, tinawag pa kayo, hindi daw si Lourdes, Marites daw. Oo nga, ginawa niya pa akong marites. Pero sino kaya yung nagmamarites sa amin dalawa? Dahil, di ba ang linaw-linaw, pareho naman tayo marunong magpasa. May nakita na ba kayo dun sa report ng DPWH na 23? Di ba ang layo ng 21 sa 23? So, obvious kung sino yung mali-mali yung sinasabi dun sa hearing kanina. After this, ma'am, mas idea na ba kaya yung motivation? Oo naman, dun sa opening statement pa lang, ang tunog ng hearings, di ba? So, tingnan natin kung tatalunin ba nito yung record na 24 hearings noong 2015. So how do you feel na parang may ganun feeling sa inyo? Siyempre, tao lang din naman tayo. And parang yung sugat na akala ko naghilom na, parang binuksan muli dahil naaalala ko yung ginawa sa pamilya ko kung paano nila sinira yung pangalan namin. Something about, we compare siya about palengke. Kanina, parang naging parang palengke daw po yung exchange. Ewan ko kung ano ibig sabihin niya ng palengke. Parang dinidimin niya ba yung mga nagtitinda sa palengke na may certain asal yung mga nagtatrabaho sa palengke na hindi katanggap-tanggap kasi parang bakit niya sinabi yung palengkera. So, for him, pag nagtatrabaho ka sa palengke, negative yung connotation. Ma'am, anong effect nito sa Senate, sa pagtingin ng publiko sa Senate, and then sa institution po, and then among you, 23 senators? I think the mere fact nung pinutok nila yung amount, di ko alam kung ang intention talaga at the end of the day, bahagi din ng intention nila isirain yung institusyon. Feed daw ng questions. Ha? Oo nga aminin nyo muna, nag-feed daw kayo tinifeed ko daw kayo ng questions. Parang, ganun ba ako kalakas at kaya ko kayong diktahan lahat? Diba? Na, kaya ko pang gawin sa Rappler? Ma'am, di niyo po kami napadalhan. Ha? Radyo po kami. Radyo ba kayo? Kayo nga daw yung parang araw-araw daw ako nagpapa-interview sa radyo, tapos pare-pareho daw yung tanong. Na parang, ha? Ma'am, hindi may paliwanag sa inyo paano naging 23 yung 21B kanina? Yun na nga. Saka di ba ang linaw ng topic, cost of the construction of the building. So dapat, ang ini-input lang natin yung, yung bahagi dun sa pagpapatayo ng building, di ba? Kaso lang, sinama nila yung land, tapos kung ano pa yung mga sinama nila. O may sinasabi si Senator yung land, tama ba? Ha? 23 siya papatak if may land talaga. Tama ba yung figure na yun, yung 23? Hindi ko alam kasi dun sa ng DPWH, di ba parang dun sa phase 3, ang sinagot nila sa akin is 7.3. So hindi ko alam kung saan nanggaling yung 10 dun sa DPWH. But based on their records, 7.3 at hindi 10 yung amount. Pero dun sa submission nila, 10 yung nilagay nila. But hindi na natin matatanong. Pero yung acquisition of land, ma'am, separate yun, di ba? Yes, yung acquisition of land, hindi dumadaan yung budget, yung pera na yon sa DPWH. So, Ang tinatanong natin kanina, yung part lang ng DPWH, di ba? Magkano ba yung cost na, magkano pera ba yung papasok sa kanila para matapos yung building? so Ma'am, for may the construction accusations lang na si once nyo PBB. daw po inupuan. Wala tayong inupuan. As in talagang twice a week. Yun nga, I think yung pa yung isang masakit kasi pinaghirapan ko tong building na to and in fact, witness kayo, nakadalawang briefing ako sa inyo, dalawang explanation dun sa building. Tapos para dahil for political interests, dahil malapit na eleksyon, nadadamay itong Senate